nakatubang away kayo namin. 2 years. Praise God. So, I will be studying in front of you here. May na yun ang encouragement ko at nung ituwa na gawin, ang balik na talo, ang balik na pa, yung aking 2 decades. so, ano ito tayo ito. Amen? Amen. So, December, marami tayong gusto. Baka hindi ba sa inyo, mahaba na yung listahan. Kasi meron tayong gift of healing. Mahilig tayong humiling kay Lord. Hiling ng hiling. Okay. Di ba? Lord, gusto ko yung ngayon, December, matulad na yung matagal ko na pinag-pray. Lord, yung grades ko, i-resurrect mo naman. Basta na, sila, di ba? Marami. Tapos yung relationship, baka naman pwedeng i-restore mo ngayon pa. Mga gano'n na hiling, di ba? Pero hindi nyo ba alam, if you will have just a quiet time with the Lord, meron din po siyang nahiling sa akin. What does Jesus wants from us? I've listed 3 things. Tapos tuloy tayo. Kaya kung ang tema dito nga pagsasalita ang dito ng sapa, baga tayo man no turning. No turning back. Tuloy tayo. Kung niya mapaspasaman, no turning. Amen? So, Carlo, number 1, in my list is obedience. Panagtulnog. Kung nga dyan nabasa, one obedience is better than 100 sermon. Kaya parang di anak. At tulog kayo ngayon, nasaysaya at MJ at aduma sermon tinagana. Ano yan? Katlo nga pa yung masarap yung obedience. Kalagyan ko, hindi damong awagan ni Apo Isus nagiti disipulos na at tulog din si Gita, di ba? Malagyan nyo, baga na, come follow me and I will make you fishers of men. Si Gita, nagtulog naging duwa, simbang nung naging duwa, so upat din si Gita, yung muna nga disipulos na. Yung may nagwa nilista, isuti humility. Regardless of anya ko mati takder tayo ti panagbiag, anya ko mati kadang ti bank accounts tayo or di negosyo tayo, we will gladly be humble. Nakagkain ko na umay tayo tumulong iti trabaho di ako. Iti simbahan. Humility. Even Jesus came not to be served, but to serve. Amen. Servant leadership. Iti masapol. Kung galmay sa kada tayo, at magtutuloy ng maparangay, ipamali tayo, kastamit iti church tayo. It is in my prayer na dun sumarunong ang pasya kami, magdado tayo pa. Amen? Amen. So, the makeup law, steadfast love, and faithfulness. Kasla iti panagayat, iapo kata tayo, ang pulos na ang value. Uray na value tayo ti maminsan, masaray mauus tayo, maupay tayo. Yan niya po Diyos, manito nga value pulos. His steadfast love and faithfulness is new every morning. Amen. Amen? Amen. Sabi ko kanina kay bro, may ano ko, life verse. Sabi ko sa kanya, Galatians 6, verse 9. Never give up in doing good. For in due season, we will reap a good harvest. Amen? So, wala no, paspasak kang nga, agarami ka lang iti kinaiba. Wala no, doon yung mga loko kami niya kayo, sige lang, magbalita lang tanga, nasaya at kadakwada. Amen? Tapos ipakita tayo, iparit na tayo kadakwada, yun ay singayan nga ayat ni Apo Diyos. Amen? So, talo nga banag, tapos tuloy ti church tayo, ti practice simbahan, ti bahay ti kararag ti Apo. Obedience,
humility, Steadfast love. steadfast love, and faithfulness. Alam nga panagayat tayo niya mo Diyos, nulikit di, panagayat tayo titunggal may sa kadagayo. Ang muyo iti simbahan, duwa ba naglanti, mapasama. It's either na mapasaktan na ka, or sigarat ti, makapasakit ti kabsat mo. It's a real talk, my brothers and sisters. Pero, we should be all forgiving. Tapno kan kain nga may ati pa nagkakarbaw tayo. Amen? Okay, so kadawatek man nga tumakder tayo, babasahin tayo iti naisagana nga sasaugan ng tanga at sapa. Basahin iti New International Version. Ipaulo na Jesus forgives and heals the paralyzed man. A few days later, when Jesus again entered Capernaum, the people heard that he had come. They gathered in such large numbers that there was no room left, not even outside the door. And he preached the word to them. Some men came, bringing to him a paralyzed man, carried by 4 of them. Since they could not get him to Jesus because of the crowd, they made an opening in the roof about Jesus by digging through it and then lowered the mat that the man was lying. When Jesus saw their faith, he said to the paralyzed man, "Son, your sins are forgiven." Now some teachers of the law were sitting there, thinking to themselves, "Why does this fellow talk like that? He's blaspheming. Who can forgive sins but God alone?" Immediately Jesus knew in his spirit that this was they were thinking in their hearts, and he said to them, "Why are you thinking these things? Which is easier, to say to this paralyzed man, 'Your sins are forgiven,' or to say, 'Get up, take your mat and walk'? But I want you to know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins." So he said to the man, "I tell you, get up, take your mat, and go home." He got up, took his mat, and walked out in full view of them all. This amazed everyone, and they praised God, saying, "We have never seen like this." Nagyaman kami ako, iti sasawit iti iti ng tao, bendisyonal, iti puso itong dan. May sa kadakang ni naging ulang mga iti nga sasawit, inadamig ng puso itong dan sa kadakang. Nagyaman kami, bendisyonal ako, dawatin iti pasensya, iti Holy Spirit, iti nga tao. Thank you, Jesus. Jesus' name. Amen. Mapalang tayo kagtugaw. Nakitutat tayo din nag-serve ni Sister may relate ito yung work tayo tayong usapan. Because this talks about sakit, paralyzed, hanggang makapagna, hanggang maka-asindekin ni Apo Jesus. Ngayon, imbag lang, tatagyung pa. Forming, maybe friends na nagitoy, who were willing to do anything, tapno maiyasinay tayo ito kanya Apo Diyos. Nagsipot na ng damang pa na ni Apo Jesus that time was healed sick. Nagsaya ang kabalan, iti forming. Kaya iti na iti nga ito, kaya ito nga encourage na kayo. Nasapay po may saka na kayo kagigijay. Forming. No, apay nga awan siguro tinagan na nga ng kabil dito agsipot na mabalin yung may kabil. Tinagan din. Mabalin nga alang. So na naglanggan yung exam. Kaya kung sa bali yung exam. Alang, kabil mo tinagan mo. Apay. Ito, masaksakit kita ruwag. Mabalin tayo na sakit dito kanya ako Diyos. Mabalin ka na kayo. Kaya lang niya ako, di ko natatay, yung obedience yun. Nagtulog kayo, di kaya nang aramitin na para kalagiging lost souls. Para kalagiging agnamnama, agsipog tayo jirwa, hopeless.
Nakatakis, di mapaspasan. Nagbuya ka titili, at kakatakis nga nagado nga ang umawatan nga ba natin mapaspasan. Isu nga damay dito itata, titra ba na kayo, naintag ti Apo. Datayo kumadiform. Na may mangyayasinig, kanakuha dati ko isimbahan. Agsipod dati, puso niya Apo Diyos, para kadagiging lost souls. So, dahil tingal daw, gawin kayo, ipag-pray you nga at akong matimay sa nga karawa, taptan na tawin, na i-project you, when iparintumay nyo kanya ang Diyos, na mabalin nyo na iyasipin. Tapos maagasan, ang lang nagisakit na nga physical, more importantly, it will be healed spiritual. Amen. Antay ko mga kung nagkibuha ni Sister Tatay na lukewarm. Kantanayon ko mga nabara, iti parang serbitay kami Apo Diyos. Tapos nati kantanayon, makita da, iti kinaimbak si Apo, ibiyak tayo. Of course, na tayo hindi, ang mo damit pinapalpalabas na pangagbiyak tayo. Hindi tayo perfect. Makasama din lang tayo, di ba? Pero anong nangyari? We have accepted the Lord Jesus Christ in our lives. And that, huwag sanang mag-end po sa atin. Kailangan po, i-share natin sa mga kakilala, sa mga classmates, workmates, sa mga partners natin sa business, so that they will also be saved. Nagsayaan niya ito no, madaming di tiyempo kung ibaga ni Apo Diyos ka na tayo na, well done, my child, enter the joy of my salvation. Kaysa naman yung sasabihin niya, who you? I never knew you. Di ba? Yung preaching niya ni Pastor Rapon eh. Bakit niya sasabihin yan? Kasi wala tayong ginawa. Hindi tayo mag-share. Hindi natin share yung salvation para sa mga. So today, I want to tell you, I want to encourage you, let's make disciples while honoring God. Amen? Amen. Amen? Amen. Papunti ah. Amen. Amen. Okay. Mas malakas. Amen? Amen. Yun, narinig mo Lord. And then, okay na tayo sa word. Ito naman, part of my testimony na. So, okay na tayo sa word, ha? Tapos na yan. Mula ngayon, mag-isip kayo na mailalapit nyo kay Jesus. Okay? So, ito na, testimony ko. I am a cancer patient. Last December 8, I went to the doctor. Sabi nung doktor sa akin, you wait for me in the clinic. I-ano kita, colonoscopy. Sige daw, tawagin mo misis mo, sabi niya. Matitinawag ko si misis, dalawa ko yung pumunta. Ito, natitense na. Ano ba yung sakit nito, parang ganilinis. So, to cut the story short, na-colonoscopy ako. Sabi nung doktor sa akin, Sir, wala na naman pag-asa. Mag-aaral ka na. Bag. Dito na yung sa akin mo. Di umiyak kami. Ikaw ba naman sasabihin sa'yo? Dito forever. Umiyak kami ni Mrs. Sabi ko, hindi tayo pabukahan ng Lord sa gawin sa isip ko. I began to pray. And then, December 15, December 8 yung check-up, December 15, lumabas yung result ng biopsy. Maligno. Stage 4. Kaya stage 4, nag-metastasize na sa liver. Colon cancer. So, ang ginawa namin ng wisdom na binigay ni Lord sa amin, ito ka second opinion. We ran to
go to Manila. Doon ako nagpa-check up ulit. And then may recommend yung ka-DG ni Mrs. na oncology sa Manila. Yun ang tinawagan namin. Nag-work sa St. Luke's. So, doon nakilala namin oncologist na si Dr. Angel Del Valle. Tinit niya agad ako kasi asap na yung case ko. So, I got my first set of chemo. It lasted for like 6 months. So, Tuwigaro, Manila, Tuwigaro, Manila. Nag-airplane kami para madali yung biyahe kasi hindi naman pwedeng makagtag ako. And so, ang resulta, by the grace of God, gumanda yung diba? Gumanda yung labas ng alam mo na, maganda ako. Palakpakan tayo ng sabi. And then the second one was the second set of chemotherapy. Kasi andun pa rin eh. Andun pa rin yung bukod. So, tignan naman ako ni doktora. Yun na yung time na nag-i-invite si Pastor. Kaya yung tsura ko, nakasabi po ako kasi nagkikimo nga ako eh. Tapos yung daming pimples na naglabasan, yun yung side effect naman eh. Ng chemo. Pero sabi niya, goods yan kasi diyan mo makikita na gumagana yung gamot. Meron yung mga side effects. Meron pa naman yung iwan. So sabi ko, Lord, thank you. Thank you. You have helped me physically. Lalong pag nandun ka pala sa sitwasyon na gano'n, Lord, imbes na mag-complain ka, be grateful. Yun yung lesson na natutunan ko yun. Imbes na mag-grumble ka kay Lord na, Lord, bakit nangyayari sa akin po? Mapait naman ako, hindi naman ako nanlalamang ng kapwa. Mga ganun. But, be grateful. In good times or in bad times man, be grateful. Amen? Amen. Sana may makulit kayo sa testimony ko. Kaya pinagkakaroon ano yung sila dito na itsura ko na. And then, ang pinaka-grateful ako, meron binigay si Lord na Father. Yung sabi nga ni Pastor Rob na kanina na, in sickness and in health. Nandun siya sa tabi ko. Siya yung kasama ko pag nagkikimo ko. Sa hospital, she was taking good care of me. Ang nagsayaan ka ba na ingat ka naman yung Jesus? Nung karawabi ko nga nilin, bakit nagtatanong tayo? Baga, thank you. Kaya nagiging ko baro. Yung baro dito eh. Kita niyo, ti kararagin na mo Diyos ng intent natin. In sickness, in health, God lang. Amen? Alam ito noon, saya atit. Mayat ti kagkagwa yung kasi in sickness, in health. Niya ako Diyos ko ng tinanong. Kita ko mabayagin na pag no yaman na ito ngayon. Nagyaman na ako, madaydayaw tinaganaw si sa baging yung madaydayaw may pagtapok and madaydayaw nung niya ako Diyos na. Kita kayo iso kinaimbar na tigat. Amen? Nagyaman na ikat naimbar na ang tao.